Nagkakaubusan na ng ticket sa ilang mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Para sa update, magbabalita live mula sa PITX si Mobile Journal, Evan Tarinque. Evan, sobrang siksika na ba dyan ngayon? Angela, sa mga oras na ito, yung ilang parte ng terminal meron ng kasikipan dahil nga doon naglalagi yung ilang mga pasaherong uuwi ngayong araw sa kanilang mga probinsya dito sa PITX. Iikot po kayo ngayon para makita yung current situation dito sa loob ng terminal. So sa ngayon, ito yung entrance ng terminal. May kita natin, malaya pa naman nakakapaglakad yung mga pasahero papunta sa kanilang gate. Dito may mga upuan naman na pwedeng upuan yung ilang mga pasahero na nag-aantay na nababiyahe ngayong araw. Pero pagpunta mo naman dito sa may bandang likuran, ito kasi yung gate 5 ng terminal. No? So may mga pasahero na dito na mismo nag-aantay at may kita naman natin, medyo marami-rami na rin yung mga kapatid nating nakaupo at nag-aantay para doon sa kanilang bus. Lakad tayo ng konti at may kita natin bandang doon sa may likod, marami pa rin mga pasahero at mga upuan na pwedeng maupuan yung ating mga kapatid na nag-aantay ng kanilang bus. Pero so far, sa mga oras na to, no, kahit na expected na ngayong araw talaga magpipik yung dami ng pasahero, maluwag pa naman yung ilang parte ng terminal na malalakaran pa rin naman sa mga oras na ito, Angela. Anong ruta naman, Evan? No? Mga nagkakaubusan ng ticket at saka syempre, kumusta rin ang seguridad dyan? Yes, Angela, sa mga oras na ito, no, tuloy-tuloy pa rin, makakabili pa rin naman raw yung ng mga ticket, yung at mga pasahero na pupunta dito sa loob ng terminal. Si Ma'am Lourdes, excuse me, Ma'am, baka pwede kita ma-interview ngayon. Isa si Ma'am Lourdes sa mga babiyahe ngayon. Ma'am, kamusta po yung pagbili ng ticket? Nakabili naman po ba kayo ng ticket? Mabilis naman po? Opo, mabilis naman po. Mabilis naman, Ma'am. Saan ang biyahe po natin ngayon? Pampanga po. Pampanga. Ma'am, di naman kayo na-stress, nahihirapan bumili ng ticket ngayon? Hindi naman po, mabilis siya. Bali, hintayin mo na lang yung oras ng pag-board mo. Ma'am, anong oras kayo dumating ko at anong oras yung biyahe nila? Bali 10:30 kami dumating dito. 1:30 ang ang pag-alis namin. Alisan pa. So, unti na lang, Ma'am, yung aantay nyo. Right. Sige, Ma'am, maraming salamat, Ma'am. So, Angela, isa si Ma'am Lourdes sa mga nakabili ng ticket dito sa loob ng terminal. In terms of security, lakad tayo dito ng konti. Dito, ito yung entrance ng terminal kung saan makikita na isa-isa chinicheck yung mga bags ng mga pasahero na papasok sa loob ng terminal. Tapos ito naman yung nasaan yung mga confiscated items. Ma'am, okay lang ba? Tingnan lang namin. Ito naman yung laman ng mga confiscated items. Ngayon, no, makikita natin may mga bladed, may mga knives, may mga lighter at flammable materials. Ilan lang yan doon sa mga ipinagbabawal. No? Kaya paulit-ulit nagpapaalala yung mga terminal officials na wag na po magdala ng mga bagay na yan dahil kukumpiskahin na yan at hindi na yan at ito turn over na yan sa otoridad at hindi na yan makukuha ng pasahero. Angela? Meron ba tayong mga naitalang untoward incidents dyan? Yes, Angela, so far wala naman na itatalang untoward incident na itatala yung pamunuan ng PITX. No, so far maayos pa naman, maganda pa naman yung daloy ng pasahero dito, pero siyempre nagpapaalala sila na ganitong season kung saan nga maraming pasahero, usok yung dukutan, no? Kaya nagpapaalala sila na bantayan yung kanilang mga gamit dahil ilang segundo lang maaari ang makuha ng mga taong may masamang balak, lalo na nga dikit-dikit yung mga tao sa loob ng terminal. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque. Sa mga bus terminal naman sa Cubao, inaksyonan ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ang pagdami ng mga nanlilimos. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, bakit biglang nagkaroon ng operasyon sa mga nanlilimos dyan? Angela, nagsagawa nga ng special operation itong barangay official ng barangay E. Rodriguez Sr. kasama itong DSWD kaninang umaga. At kapansin kasi nila na dumarami itong mga nanlilimos at ganun din yung mga nagbebenta sa gilid ng kalsada. At sabi nga ng DSWD, no, na nakausap natin,
lubhang delikadong araw ito, lalong-lalo na doon sa mga batang paslit. At dahil bukod kasi sa pamamalimos at pagbebenta sa gilid ng kalsada, ay dito na rin sila mismo ay naninirahan at nag-standby. So kanina ay nagsagawa sila ng profiling at assessment at ngayon ay sumasailalim sila doon sa assessment ng barangay kung ano ang maaaring tulong na ibibigay nila. Sabi nga kanina ng DSWD ay feeling naman sila tulungan itong mga grupo o itong pamilyang ito pabalik sa Zambales. Pero sabi nga ng pamilyang ito, hindi raw sila o ayaw nila sumama at unwilling pa nga raw sila sumama dahil doon sa mga kasama nila na wala pa doon sa lugar kung nasan sila kanina. Angela? Sa ngayon naman, Francis, kumusta yung biyahe dyan sa mga bus terminal sa Cubao? Marami na ba tayo mga pasahero? At saka fully book na rin ba yung ilang mga biyahe? Yes, Angela, ang ilang biyaheng may ruta papuntang norte gaya ng Baguio, Lingayen, Pangasinan, Cagayan at Quirino, fully booked na raw. Pero pagtitiyak ng mga bus terminal o bus company dito sa Cubao ay magdadagdag pa nga raw sila ng mga bus trip para doon sa mga chance passenger na luluwas ngayong magpapasko. At kabilang nga dyan sa mga chance passenger na yan ay si Nanay Remenita. Ito, Nanay. Ayan. Nay, anong oras pa po kayo nakapunta rito? Kanina pa po. Ganinang umaga, sir. Yung anak ko kasing kumuha ng ticket ko pa uwi ng Alaminos. Hindi kami nagkaintindihan kasi sabi ko Pasay, nakuha niya Cubao. Kung Pasay sana, baklaran pa ako. Kung magbaklaran ako, ayaw ko na kasi ang layo ng travel ko pa. Sabi ko, uwi na lang ako kung pwede akong pasakay ng maaga. Kasi 7:30 pa yung ticket ko, isakay ko na maaga. Kasi may trabaho pa ako sa bahay din. Ayan, yung oras. Nay, salamat at ingat po kayo sa biyahe. At may mga ilang bus terminal naman na hindi na patupad nitong online reservation, no? Kagaya nga ng mga papuntang Hangonoy at Baliwag. Angela? And syempre, paalala na lang sa ating mga kapatid na papunta pa lang dyan, ano yung mga dapat tandaan? Yes, Angela. Ay mahigpit pa rin nilang paalala doon sa mga pupunta pa lang at babiyahe na hanggat maaari, wag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga matutulis na bagay at mga explosive item na maaaring ang makaaberya sa mga biyahe dito. At kung sakali nga na matsempohan kayo na may mga dala kayong mga ipinagbabawal na gamit, no, droga o alak, panigurado daw na kukumpiskahin nila to. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.